Ngayon sa ating mga balitang pambansa, dalawang bagyo ngayon ang binabantayan po ng pag-asa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyong Ophel, 100 kilometro hilagang kanluran ng Calayan sa Cagayan. May lakas ito ng hangin na aabot sa 120 km per hour at bugsong hanggang 150 km per hora. Inaasahan po namang lalabas ng bansa si Ophel mamayang hapon. Pero palapit pa lang po naman ang isa pang bagyo na si Pepito na huling nakita 795 kilometers silangan po dyan sa Giwan, Eastern Samar. Ito'y posible daw pong tumama sa kalupaan sa Central o Southern Luzon ngayong weekend. Inaasahan pa itong lalakas daw sa mga susunod na araw at baka umabot para po sa Super Typhoon category. Sa ngayon po ay nakataas pa rin ang signal number 3 sa western portion po ng Babuyan Island at hilagang bahagi po ng Cagayan at Ilocos Norte. Habang signal number 2 naman sa lalabing bahagi po ng Babuyan Island at hilagang bahagi po ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Habang signal number 1 naman sa Batanes, nalalabing bahagi po ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, northern portion ng Isabela, Abra, Ilocos Sur at Catanduanes. Habang signal number 1 na rin sa ilang bahagi po ng Kabisayaan at maging sa Bicol region ng dahil po naman sa papalapit na bagyong si Pepito. Wala pa ring pasok sa eskwelahan sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin sa bagyo. Suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa Cagayan at sa Quirino. Habang sa Isabela, all levels din ang suspension sa Etxague, San Isidro at Santiago City. Ganon din sa Alitagtag, Cuenca at Laurel sa Batangas at Mamburao sa Occidental Mindoro. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas sa Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate City at maging sa Sorsogon. Ganon din sa Biliran, Eastern Samar at Northern Samar. Preschool to senior high school naman ang suspension sa Abra at Paraceli sa Mountain Province. Umabot naman po sa higit na 300,000 ang apektado ng pananalasa ng bagyong Nika at Ophel. Ayon po sa NDRRMC, pinakaapektado ng makakasunod pong bagyo ang mga nasa loob ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at Cordillera. Sa ngayon po, libo-libong pamilya na rin ang nanatili sa mga evacuation center. Pero mapalad silang wala pong naiulat naman na namatay ng dahil po sa pananalasa ng dalawang bagyo. Naglatag naman ang sarili niyang kondisyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte bago tumugon sa hamon ng dating senador na si Antonio Trillanes. Ayon sa dating Pangulo, pipirma lamang siya sa bank waiver kung pipirma rin ang lahat ng ituturo niyang opisyales. Hindi raw siya papayag na basta-basta apihin na lamang. Ang buwelta naman ni Quadcom Co-Chairman Dan Fernandez, handa rin siyang pumirma sa bank waiver. Pero hindi raw pwedeng pilitin ni Duterte ang lahat ng kongresista dahil hindi naman sila ang iniimbestigahan. Nagugat ang hamon ni Trillanes kay Duterte dahil isiniwalat nitong mahigit 2 billion pesos na pera daw ng mga Duterte sa iba't ibang bank accounts. Balak ulit ipatawag ng Quadcom si Duterte sa susunod na hearing pero wala na raw itong balak pang bumalik. Hindi po naman daw haharangin ni Pangulong Junior ang International Criminal Court o ICC kung iimbestigahan nila si dating Pangulong Duterte kaugnay po sa usapin ng war on drugs. Diliwanag po ng Pangulong Junior, hindi pa rin daw po makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC. Pero hindi raw nila pipigilan kung gusto mismo ng dating Pangulo na sumuko sa kanila. Una nga po sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mauobligang makipagtulungan ang Pilipinas kapag nagpatulong ang ICC sa Interpol na arestuhin si Duterte dahil may hiwalay pong kasunduan naman daw at obligasyon ang pamahalaan sa Interpol.